Nagkakaiba yan sa peer pressure. Ang alam natin na peer pressure, sabihin natin, hina naman ito, pwede ka matumagyan pag inalo ka ng droga ng mga kaibigan mo. Diyan mag-a-apply po yung sinasabi na birds of the same feather flocks together. In another way, sasabihin na naman ng iba, marinig nyo, sasabihin naman, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yan po yun. Kasama mo yung mga magnanakaw pa rin. Diba? Kasama mo yung mga drug addict ka rin. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka nagdadrugs. Diba? Pwede mo ba tanggihan niya? Diba? Sumama ka dyan eh. Para mo tanggihan niya, mag-walk away ka. Diba? Ganun na kasimple. Bakit? Ito po yung tinatawag na sinasabi ko sa inyo, peer pressure. Kasi naghahanap ng grupo itong ating mga anak dahil sa eskwela, high school, mostly, elementary, hindi pa. So, nape-pressure sila dyan sa sinasabi ko. Diba? Kasi wala silang grupo. Minsan may kaaway ng grupo sa kabila, ikaw, left alone ka, pupunta ka sa isang grupo, drug addict ito, matitigas yung mga drug addict. Sabihin sila, testingin mo lang. Tatanggi-tanggi ka. Pero isipin mo, iwanan na ako ito, hindi na ako papansinin ito. Hindi ka inaway. Pero, pressured ka. Yun ang peer pressure. Hindi yung peer pressure na isip na, droga ka, hindi, sasaktan ka na. Walang kwentang peer pressure yun. Ang mabigat, yung reverse psychology, na hindi ka papansinin, na hindi ka in sa group. Yun ang mabigat. Kaya parents, kaya tinuturo namin sa community relations, lahat ng bagay, elementary, high school, lagi niyong kakausapin yung mga anak ninyo. Kung kakamustahin niyo siya, o kamusta doon, meron ba nang aaway sa'yo? Pareho yan ang pinagagalitan mo. Huwag mong pagagalitan basta-basta at papaluin mo. Papagalitan mo, ganun lang. Kailangan lagi mo ipapaliwanag yan. Kahit high school, sasabihin mo bagay at lagi mong pupurihin yung anak mo. Huwag mo siya imemenos. Laging ganun. Magaling ka. Galing mo. Hindi man lahat yan. Kita mo, magaling mga klas mo. Wala yan. Diyan lang yan. Pero magaling kang dumiskarte. The best yun. Diba? Kasi ganyan din ako. Sabi ko, bakit? Hindi man ako magaling sa klase para sa mga classmate ko. Pero, mas nakakaangat ako sa kanya. Bakit? Kasi madiskarte ako. Parang na mga scientist yan, di ba? Alam ko, like Thomas Edison, di mag-graduate ng high school yan eh. Pero madiskarte siya, di ba? Naka-develop siya ng light bulb. Mga ganyan. Di ba? Yung mga ganong klaseng yung diskarte, huwag natin may sa anak natin. Tulungan natin, bantayan natin in a way na huwag natin aawayan yung anak natin. Meron ng tinatawag na sweet and sour. Diba? Alam po niyo yun. Kung naggalit yung isang magulang, siya naman yung kakausap, ipepektok na. Ganun lang yun. Hindi kaya ka pinalo na kasi ganun eh. Kaya pinagalitan ka kasi ganito yun, mali yung mga ganun. Kailangan ipapaliwanag yung maigi sa kanila. Hindi po nila maintindihan yan dahil mga bata po yan. High school, wala pa po yan. Kahit nga college eh. Kailangan kung meron kayong action taken na para i-disiplina, ipapaliwanag yung maigi. Huwag nyong iisipin na naintindihan nila yan. Malabo po yan. Hindi na naintindihan yan. Sa atin, naintindihan natin. Kasi nagalit ka, alam mo saan, pag nagkamali, paliwanag mo lang. Kailangan may openness tayo sa mga anak natin para hindi maligaw na landas. Babantayan natin, checkin natin sa eskwela kung ano mayroon doon. At babanggitin nyo, baka may fraternity dyan. Ako, huwag kang papasok yan kung gulo lang yung habol yan. Kasi majority ng mga yan, hindi naman nakakatulong. Ang pagsaisap ng fraternity, ano ba ginawa nyo? Di ba naitulong sa bayan? Kung meron yan, good. Pero ang ginawa nyo, nag-racing kayo, hihingi kayo ng pera sa mga members nyo, para saan? Hindi tama yun. Kaya yan ang babantayan natin yung mga anak natin. Para hindi sila mawala ng landas, kailangan full support lagi sa mga anak. Yun naman po. Magandang gabi po sa inyo.